Ha? Masakit po ipin ko. Sumasakit ba ipin mo? Opo. Ayan, candy pa. Yan ang napapala mo. Sinabihan ka na, huwag puro candy, may sira ipin mo, hindi ka nakikinig. Dahil kunin mo nga yung plais dyan. Ha? Sumasakit daw ipin ni Jeff, ako nabubunot. Hala. Pag sinabi ko nga. Parte ng childhood memories namin noon, meron kaming dalawang matandang kapitbahay na kinakatakutan namin sa lugar namin. At sa tuwing makarinig siya ng ingay ng mga bata sa harap ng bahay nila, ay lagi niyang sinisigawan at pinapaalis. Di ba, sinabihan na kayo, huwag kayo dyan maglaro. Magsiuwi kayo sa inya. Siya si Manang Huling. Isa siya sa kinakatakutan naming matandang kapitbahay ng mga bata pa kami. Isang araw, mga alas 7 ng umaga, hindi pa man kami nag-aalmusal, nag-iisip agad kami ni Jenny kung anong lalaroin namin sa labas. Kuya Jeff? Tara Kuya Jeff, maglaro tayo sa labas. Anong laro? Mataya-taya. Sige. Umabot yung habulan at takbuhan namin dun sa tapat ng bahay ni Aling Huling. At habang kami nagtatawanan at nagkakentuhan, nagulat na lang kami nang may nagbuhos ng tubig sa amin. Ang titigas talaga ng ulo niya. Ang aga-aga, dito kayo nag-iingay. Doon kayo maglaro sa inya. Basang-basa kami nun eh. Di na kami nakapagsumbong kay mama kasi alam namin, kasalanan din namin. Mama, laro po kami sa labas ni Jenny. Sige, basta huwag kayong lalayo ha. Mama, penging piso. Nako, kayo talaga ni Jenny, puro kayo hingi. Kala nyo may mga patago kayo. Ito piso, hati na kayo ni Jenny. Lo, piso na nga lang hati pa. Ama, pwede nyo bang gawing dos? Ay nako, dos-dosin ko mukha mo dyan Lo, ang mga chichirya ay naging parte din ng pagkabata namin noon. Wonder Boy ang isa sa paborito kong chichirya noon. Sobrang malasa at napakalutong. Tong prito string naman, bukod sa masarap, nilulusot din namin to sa mga daliri namin na parang singsing. Ginagawa ko yung panakot kay Jenny, kunwari kakalmutin ko siya. Rawr! Gamit yung prito string na parang halimaw. Pero sa lahat ng chichirya, yung basta Pinoy na may free na laruan, ang pinaka-memorable para sa akin. Kinakapa-kapa ko muna yung bago buksan. Sabi kasi nila bukod sa laruan, minsan meron din daw pera sa loob. Teka, anong free neto? Wow, piso! Teka, play money lang pala. Visit. Pag naubos na namin yung chichirya, ginagawa na namin tattoo yung mga wrapper. Binabasa namin yung wrapper ng alcohol or tubig at dinidikit namin sa mga braso namin. Yung mga ibang kalaro namin, dinuduraan lang nila bago nila idikit sa mga braso nila. At pagkatapos ng ilang minuto, dumidikit na yung mga disenyo ng mga chichirya sa mga braso namin na parang tattoo. Astig, di ba? Kwento ko rin sa inyo yung mga random na ginagawa namin nung mga bata pa kami. Minsan pag naglalaro kami sa labas ni Jenny, may nakikita kami biglang dumadaang eroplano sa langit. At sa tuwing nakakita kami ng eroplano, kinakaway namin yun hanggang sa lumagpas. Minsan naman sa school kapag naboboring ako, nilalagyan ko ng glue yung palad at mga daliri ko. Pagkatapos, hintayin ko lang matuyo. At kapag natuyo na, dahan-dahan ko na siyang tutuklapin. Napaka-satisfying nun. Feeling ko nagtatanggal lang ako ng balat sa kamay ko. Naranasan ko na rin ang pinakaunang scam nung bata ako. Nagutom ako. Ito yata yung biskwit na nasa lata. Napasalubong ni Ate Daisy ng isang araw Buti na lang. Hirap naman buksan na ito. Yan, nabuksan ko na. Ano to? Karayom sinulid? Nung panahon kasi namin, kadalasan yung mga lata ng biskwit nilalagyan ng gamit sa pagtatahi tulad ng karayom at sinulid. Lakas makabudol, di ba? Mama! Naranasan ko rin sumakit yung ipin ko nung bata pa ako. Sakit ng ipin ko. Kaya Jeff, anyari sa'yo? Paano ka dyan? Bigla na lang sumakit ipin ko. Pakiramdam ko nun parang pinupokpok ng martilyo yung ipin ko. At binabarena sa kailaliman sa sobrang sakit. Yung sakit na umaabot hanggang sa ulo natin. Mama. Masakit po ipin ko. Sumasakit ba ipin mo? Opo. Ayan, candy pa. Yan ang napapala mo. Sinabihan ka na, huwag puro candy, may sira ipin mo, hindi ka nakikinig. Dahil kunin mo nga yung plais dyan. Sumasakit daw ipin ni Jeff, ako nabubunot. Hala. Pag sinabi ko nga. At dahil di namin afford magpatintista noon, minsan kami-kami na lang ni Jenny gumagawa ng paraan. Masakit pa rin ba ang ipin mo kay Jeff? Obvious ba? Hala, natatanong lang sakit talaga. Gayain na lang natin na napanood ko sa TV. Kumuha si Jenny ng mahabang sinulid at tinali niya yung dulo sa trangkahan ng pintuan namin. At ang kabilang dulo naman ay itinali sa ngipin kong sumasakit. Huwag kang mag-alala. Hindi naman to masakit.
Teka lang saglit. Ha? Pwede bang magbilang ka ng 1, 2, 3? Para makapag-ready naman ako. Kuya Jeff, ready ka na ba? Isa, dalawa. Huh? Teka, natanggal na yun? Sabi ko sa'yo eh. Pero mga bata, huwag niyo basta gagayahin yan ha. Mas safe pa din kapag sa dentista mismo magpapabunot ng ngipin. May kasabihan kami noon na kapag natanggalan kami ng ipin, pwede muna kaming mag-wish bago namin ihagil sa taas ng bubong namin at ito'y magkakatotoo. Wish ko sana tumubo na ulit yung ipin ko at magtututbrush na po ako lagi. Pwede na to, hagis ko na. After ilang weeks, tumubo rin naman yung ipin ko. And speaking of wish, meron kami nakikita noon na lumilipad-lipad na parang balahibo. Minsan sa school, sa labas, or kahit sa loob ng bahay. Sabi nila pag nakahuli ka raw nun, pwede kang mag-wish dito at ito'y matutupad. Kaya pag nakita ako nun, inaabot ko talaga para lang makuha. At pagkatapos akong mag-wish doon, hinihipan ko yung papalabas ng bintana namin at umaasa na matutupad yung wish ko. Ngayong malaki na ako, ang tawag pala sa lumilipad-lipad na yon na nakikita namin noon ay dandelions. Napaka-magical ng wish na yon ng mga bata pa kami. Yun nga lang, bihira na ako makita ng lumilipad na wish ngayon. Pero isa yun sa nakakapagpaalala kung gaano kasaya ang pagkabata namin noon. Kuya Jeff, alam mo ba, crush ko si... Huh? Uy, may wish oh. Teka, magwi-wish ako. Sana magkatotoo wish ko. Huh? Kuya Jeff, anong wish mo? Huh? Secret. Jenny, Jeff, Huh? pasok na kayo dito, kakain na. Huh? Ano to? Hindi na ako nagluto. Bumili na lang ako ng pritong leeg ng manok sa kanto. Wow, chicken. Nagkatotoo yung wish ko. Huh? Anong wish mo, Kuya Jeff? Nung bata ko, akala ko ganun lang kadali matupad ang mga wishes natin. Pero nung lumaki na ako, na-realize ko na kapag meron kang gustong isang bagay, kailangan mo itong pagsumikapan. Nagtataka siguro kayo kung bakit matagal ako mag-upload dito sa YouTube. Sobrang ang dami lang nangyari nung nakaraang buwan na hindi ko talaga akalain na my son passed away last October 17 and until now hindi ko pa rin siya matanggap. Sobrang sakit, sobrang kirot, sobrang saya pa niya ng birthday niya last October and then after 4 days, bigla na lang siyang mawala. Sobrang hirap talaga. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Si Skyler kasi yung nag-iisa kong anak at siya talaga yung dahilan kaya ako pumasok sa YouTube. Ngayong wala na siya, di ko alam kung paano ako magsisimula. Di ko alam paano ako magpapatatag. Di ko alam paano ako babangon. Pero kahit sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon, kailangan ko magpatuloy. Sisikapin ko pa rin matupad yung pangarap namin dalawa na umabot ako ng 1 million subscribers dito sa YouTube. Kasi alam ko, siyang unang pinakamagiging masaya kapag naka-reach ako dun. Kaya kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon, kailangan ko magpatuloy para sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ako titigil sa paggawa ng animations dito sa YouTube. Kahit sobrang hirap, ipagpapatuloy ko pa rin yung nasimula namin ng anak ko dahil alam ko doon siya magiging masaya para sa akin. Sa lahat po ng nagpapaabot ng pakikiramay, gusto ko lang din po mag-thank you. Hindi man po ako makareply isa-isa pero nababasa ko naman po siya lahat. Mga nag-reach out sa email, mga nagko-comment sa page ko. Pag nababasa ko po yung mga message nyo, kahit papano po, gumagaan po yung pakiramdam ko. Muli, maraming salamat po.